Okay na. Okay, si City Councilor Dinky Suiso din nga bayra after sa session. Punsyal, mayong adlaw. Good, mayong adlaw, especially sa tanan nga nagpaminaw o nagtanaw gyud sa atong tanan nga mga social media outlet including sa radio ug sa TV. Mayong adlaw o sa misnon. Punsyal, sa niaging evaluation, kapila na ka? Second. Okay, murag ahata nagkulang ha. Okay. Sa gipahigayon nato nga PCL, that's the Philippine Councilors League nga Local Legislative Award. Gi-evaluate sa PCL in coordination with the DILG ang 10 ka cities ug ang 14 ka municipality sa tibuok o Misamis Occidental. Ang category nato is component city. So ang nag-compete la within the cities ang Tangub, Uzamis ug ang Oroquieta City. Well, ang i-evaluate nila is katong mga gihimo sa mga legislative branch sa niaging term which is 2019 to 2022. Kadtong nga term dito nila gipangitaan og kanang pamaagi kung makasulod ba ang particular LGU sa requirement kang giset during the evaluation. And then unfortunately naka second place lang ang Uzamis kay una is dako magug kaayo og impact or dako kay points ang katong sa ato ang ELA which is the executive and legislative agenda. Wala ta nakahimo ato sa atong first term because aside sa pandemic, grabe ka constrain ang ato ang ang schedule because naka-focus magud atong administration sa mga ayuda ug usaon nato pag minimize ang impact sa ato ang COVID-19 nga situation. So buo nang ang atong ELA kay normally basta mag-ELA ta mag-travel man ka or kanang i-conduct na siya sa other places like sa Cebu or sa Manila for the Development Academy of the Philippines nga asa sila pwede available nga kanang venue for that. So wala to nato na conduct, but we already have the 5-point agenda, the 10-point agenda, including the legislative agenda. In fact, we were able to kanang enact or nakapasarta o kanang city development plan o integrated nato nga annual investment plan. Wala lang kita nakakandak because dili man ta allowed ato nga tayo nga mag-gather, which is 10 points na gyud ang nakakuan ato. So 100, so nagsugod na ta sa 90. Now, natin tulo ka threshold under sa panahon sa 2019 to 2022 under the Malasakit Program, pag-unlad o pagbabago. Dinhipod atong mga gray areas sa giingon nga ganyan nga ni Vice Mayor nga naatay dapat natong himuon for the next evaluation nga dapat ato na ni magkompleto. First, dapat sa Malasakit man gud na siya 12 ka buok nga threshold nga atong i-follow. Although daghan na katag resolutions overwhelming, maabot tag 300 pero sometimes kulangan ta sa ordinances. 12 ordinances out of 18 like you should do something about Solo Parent Act, kanang mga General Welfare Code o kanang mga Women's Code, natay mga VAUSI, tanan na nga threshold sa 18 kabuk dapat na kay i-enact ng ordinansa which is kulang pa pero resolutions wala tay problema dito ta nagkulang kay 25 points man to ang resolutions ato ang na perfect ang score nga 17 points pero sa katong ordinances wala kaayo nato na tagaig pagtagad kay sometimes lagi kini wa pud tay idea kay although enacted siya pero way back 2016, 2014 pamanggoto wala tay 2019 to 2022. So this time around kung natagaan pala guide ato nga we should do something about it, maybe we could enact ordinances during that first period. So that's why ang gray areas na mo ang gina-follow is karong sa kanabto nga term ang make sure nga naagit tay mahimo sa tanang threshold nilang gihatag, and that includes also the Senior Citizens Act, kaning mga PWDs kung sa ato ang mga actions ug measures ginahimo ana, including also sa tanan dili maguta dapat kuno ang legislation dili lang naka-focus more on the COVID-19 nato nga assessment but also the rest of the mga ordinansa nga angay para sa matag constituents sa ka LGU. So dito ta problema kayo na amang yung mga times naay mga legislations nga wala ta naka-ordinance pero naka-resolution so pero amo na nang ma-correct this time. Probably the next
evaluation makakuha na ginato ang kuan kanang first prize nato. So makatabang dako ang evaluation. Dako po siya ikatabang because sometimes although dili man kita perfect pero at least ba makita na to nga wala di ato din ni nagkalagtaan kay especially ang Senior Citizens Act atong nalimtan di tuod nga naa dili himuon ani nga mga measures para atong ma-address ilang problema. Daghan kaayo gyud ang kanang sa malasakit. In fact sa pagbabago we only need 7 ordinances o sa pag-unlad 7 ordinances kini lang yung malasakit kay daghan man gud siya og coverage dinata lalaki. So nahulog nga gamay atong points din ha mo nang nakabira gyud siya. Mo nang na second rata. Kasi nakakuha sa first and fourth. Oroquieta City, they have 91%. In fact, they compete for the regional assessment nga kana evaluation also, which will be conducted by the DILG Region 10. And then we will have the awarding this coming November 9 during the celebration of the provincial anniversary, charter anniversary for the province on November 9. Hopefully, basing di ay matagaan tag mga special award kay during the calibration, Ozami City is the most prepared nga city or any LGU compared to other 17 cities and municipalities. Based sa mga evaluators, Ozami ang pinaka prepared. They only took 2 hours for the evaluation. In fact, sa the rest, they took one day nga nag-evaluate sa Ozami 2 hours ra because grabe ka prepared ang mga documents nga na-present. Okay. Ari ko sa price monitoring Yes. no? Kaya nang nabanta sa city and mismo ang DLG nagbando po dito. Yes. Siya update ani ka. Yes. Labi na sa diskutanan sa bugas. Actually, there is this kanang mandate wala nakakuan gyud ko nakoy idea na because it was actually there's a mandate by the DLG nga dapat as of now dapat nagsugod na ta og hatag sa 41 o 45 nato nga selling price sa milled ug unmilled. But because we also took kanang the benefit nga unsa pay advantage ug disadvantage ani sa atong mga mamumuo nga karon nakamulupod sila og adjust kay what can we do about this. So the police ni request nga we will give you 15 days to adjust. Kami po sa council, we asked the mayor to issue executive order and we were going to approve it nga kato gi-grant ni mayor nga naatay mga 16 ka stalls karon bitaw sa ato ang public market nga they will not be paying their rents for the next month karon nga month the next hangtod nga malift na ang kanang ato ang crisis karon. So kanang namaligya karon og bugas sa atong public market na ay bulan na ilang renta karon di sa sila pabayron. In as much as atong ipakang atong ihapak sa ilahang malugi pohon kay nagsigi naman sila hatag 41 which is gansi na sila kay kuha nila dako manggod. So may na lang ba makasapar sa ilang mga gasto nga di sa sila nato pabayron og renta sa ilang mga stalls karon. How about kung wala nagatuman? Yeah, actually, it should be implemented. Kaya kung dili na tumanon, I think delegated based sa DILG ang atong police to really kanang dakpon outright ang katong mga namaligya og bugas, mga retailers nga wala ding tuo sa mando sa atong DILG o sa ato ang presidente, which is to really curtail the price increase. So in fact, adaghan na dunggan pud nga mga pamaagi karon lang gani we are helping nag-approve ta karon resolution sa full kanang implementation sa ato ang kanang assistance sa tanang mga farmers. When we say full, from the preparation up to di kanang harvest season, kita na tanan ang mo provide dili na magkautang-utang atong mga farmers, wala na sa problema baligya nga barato dapat palit nila is gwapo ang presyo para makatabang ta sa farmers as our way of encouraging them nga never stop kanang producing sa panginahanglanon sa katawan kay kung wala sila wa gyud tay kanon. So sa price monitoring naagid tayo monitor yes. Kung malbas na kinsa tong wala nagtuman. In fact, we require them to report based sa ilahang kinsa pa gyud tong mga stalls nga wala ning follow sa maong order to really go back to the milled and unmilled nga 41 o 45 ang presyo. Yes. So, Kajal, kasi ito ka additional information nga wala mo na pangutan. Okay, as of the moment we already conducted the regular session and then based sa amo apag yung mga previous sessions still we are very kanang
vigilant regarding not also the kanang atong ASF katong atong swine kanang flu karon nga problema nga dapat unta dili na gyud ni makalusot sa ato ang syudad sa Ozamis kay kita ra pinakadaghan og mga producers sa ato ang mga swine products dinhi sa syudad sa Ozamis. Most of the kanang mga dagko nga suppliers sa Ozamis gyud naka-base mo nang we are thankful for the governor for the paspas kayo nga paghatag og kanang solusyon sa ASF nato nga problema. They already make certain measures of quarantine kanang gi-stricto ng ato ang mga atong mga checkpoints, atong mga boundaries. In fact, I heard nga naabitay kini mga paluwagan mga catering nga dili na sila pwede mo deliver sa other municipalities like Tanggo or Clarin or Tudela nga gikan sa Ozamis to really kuan kana bitong kanang avoid nga kanang inana bitaw nga mga problema po sa ASF. So katong naay mga paluwagan nga sa Ozamis lang or nag-catering Ozamis ra gyud mo kinahanglan gyud mo secure og permit kung mo tabok mo sa other municipalities like Clarin or ini padulong na dito sa kuan or Oquiata. So dili gyud sila kagawa sa ilang mga pagkaon ilang catering dili ra gyud. Same with sa kanang pag-ihaw nato within the city di ta patakakuha. In fact, gihangyo karon ang atong mga producers kana bitong karon nga I think sige naglilitsunay pinaspas ang litsunay kay nagkandak naman ta karon og testing sa atong mga backyard including sa kanang mga dagko bitaw nga nag-produce karon og nag-poultry mga inana og naay mga hog racing mga dinagko gyud in large volume og scale sa ilahang mga swine hogs. Among gihangyo sila nga ay lang kataranta just abide with the kind of implementation sa itong balahod. The mayor is doing its best para maprotektahan ang ato ang mga consumers as well as atong mga producers. Para wala man kay paymulos pa nga pataas ang presyo sa balkaron. So ako ra yung kuan, I think the price karon is advantage karon sa mga mamalitay kay nagkahinay magkababa kay kanang di keep on producing kay nahadlok lagi kuno nga ma-include sila sa testing pohon. So nagkamulo sila ihaw so daghang supply ang demand nagkahinay kay mo dag-ihaw man sila more than sa ilang target for the day. So naay chances ana nga mo lower pag yun ang presyo ana sa ato ang meat products kay karon 290 naman sa una 350 340 ba na. So andam ta kung case of uban nga mutaas gud ang ilang. We are very very much ready for that. In fact karon ang atong monitoring sige kita ga-inspect our executive department, the veterinarian is doing its best ato ang slaughterhouses is strictly implementing including the city health inspections po sa ato ang mga meat products nga ginaihaw every day for kuan kanang for consumption purposes and kanang consumer kanang commercial purposes. So kinatibuk-an nga mensahe nimo sa tanan yes, para sa mga Ozamis nun, just be alert kanang kita kininong swine product katong wala nakabalo abinilag kuyaw kay kaning lagi kung makakaon ta nga na-affect na virus sa mga baboy abinilag magkuan buta matakdan ta actually dili na makatakod sa tawo ang gi-avoidan lang gyud ana once manggod kana nga area is kana identify nga naa gyud dinha ang virus itself dinha ka mag-poultry pila pa ka tuig mag-poultry magdira gyapon ka magtawag magtangkal mamatay gyud ata ng baboy because the virus is there dili gyud na mamatay kuan maguna siya daw soil based mangguna nga virus according to tong one of our special sessions din nga gikandak nga ang virus mo stay ra gyud kuno na sa area so ang pinaka solution is you have to transfer to another area mo nang we conducted a CLUP to really make sure nga sa bag-o nato ang land use program nga ipagawas pohon kay hapit naman itong zoning ordinance ma-approve dito nato identify kung asay perfect nga area nga pwede ang mga poultry o mga hog raisers dito na sila magkuan sa ilang negosyo magtawag dito mag-establish mag-install sila ang mga tangkal and everything. Okay, thank you. Thank you very much. So 5 minutes.